maging mapagpakumbaba ka sa pagtupad ng tungkulin at mamahalin ka ng mga malapit sa Diyos. Habang ika'y dumadakila, lalo ka namang magpakumbaba. Sa gayoy kalulugdan ka ng Panginoon. Huwag mong hangaring maunawaan ang mga bagay na lampas sa iyong kakayahan. Huwag mong saliksikin ang hindi mo kayang malaman. Nililimi ng matinong tao ang mga talinghaga. Nawiwili silang makinig pagkat nais nilang matuto. Kung ang tubig ay nakamamatay ng apoy, ang paglilimos ay nakapapawi ng kasalanan. Ang salita ng Diyos. Poon, biyaya mo'y bigay sa mahirap naming buhay. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Awitan ang Panginoon, purihin ang kanyang ngalan. Ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan. Poon, biyaya mo'y bigay sa mahirap naming buhay. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggo'y hinahango upang sila ay malugod. Poon, biyaya mo'y bigay sa mahirap naming buhay. Dahil sa iyo yaong ulang masagana ay pumatak, lupain mong natuyunay na nariwa at umunlad, at doon mo pinatira yaong iyong mga lingkod. Ang mahirap nilang buhay sa biyaya ay pinuspos. Poon, biyaya mo'y bigay sa mahirap naming buhay. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, hindi kayo lumapit gaya ng paglapit ng mga Israelita sa isang bundok na nakikita sa bundok ng Sinai na may nagliliyab na apoy, balot ng pusikit na kadiliman, may malakas na hangin, may tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita. Nang ang tinig na ito'y marinig ng mga tao, isinamo nilang tumigil iyon ng pagsasalita sa kanila. Ang nilapitan ninyo'y ang bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang na panganay na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseyo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin, kaya't sinabi niya ang talinghagang ito. Kapag inanyayahan ka, ninuman sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo at lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayoy mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan, sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, kaibigan, dini ka sa kabisera. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayoy nagantihan ka. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay at mga bulag ang anyayahan mo, hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa pong pinagpalang Sunday muli sa inyong lahat, this Sunday, ang ating gospel is about places of honor. Ang lumalabas po,
pinag-aagawan ang mga lugar ng karangalan. Ito yung lumabas sa gospel today na may nag-imbita kay Lord. And of course, para din naman siguro nga makita kung gaanong kahalaga sila, sino yung pinakamalapit sa tabi ni Lord, ang pinag-aagawan na pwesto. Well, mga kapatid, ang galing din ni Lord tungkol dyan. Pinaalala naman sa atin, it's not about where you sit, no? But it is about who you truly are. Ito ang kagandahan ng paalala sa atin ni Lord. Places of honor, hindi talaga yan ang mahalaga. Those are just simple positions or local situations. Or pwede pa nating sabihin, it's just something of a locus, no? Kung lugar, geographical, in other words. But honor is something deeper. Honor is about who you truly are before God. Kaya pala, ang tunay na path towards honor sa harap ng Diyos, more than anything else, is humility, kababaang loob. Why? Because humility will remind us all who we are before God. Ganda nga noong paalala pagka tayo ay nagtatapos lagi ng Holy Week at pumapasok na sa Easter Sunday. What do? We renew our promises nung ating baptism, which is a reminder of the true honor we all possess. Walang pinipili kung pari o hindi, kung madre o hindi, kung may asawa o wala. No. We are honored already by God's grace when we were baptized because we all became children of God. Yan ang tunay na honor. Not titles. So sana maalala natin to kasi pinapaalala sa atin ng Panginoon. Na pagdating sa huli, mga kapatid, it doesn't matter kung obispo ka o hindi. What really matters is yung ating relationship kay God is very clear. And we remember how honored we already are because we were baptized and we believe in Christ. Okay? So sana, huwag makalimutan at huwag natin pong kalilimutan. Always be blessed and be a blessing po.